In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. As the Lord be with you. And with your spirit. Coming together as God's family with confidence, let us first ask the Father's forgiveness, for He is full of gentleness and compassion. And so we humbly pray, I confess To Almighty God, and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and the saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us all to life everlasting. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugtan niya. Pinupuri ka namin, pinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang Panginoon, ikaw lamang o Jesucristo, ang kataas-taasan kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Let us bow our head and let us pray. O God, who caused the minds of the faithful to unite in a single purpose, grant your people to love you, or to love what you command, and to desire what you promise, that amidst the uncertainties of this world, our hearts may be fixed on that place where true gladness is found,
Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Please be seated. On the first reading, Isaiah describes how the Lord replaces Shebna, a corrupt governor, with Eliakim, who, in the Lord's name, exercises the power of the key of David. This foreshadows Christ's action of safeguarding the church through the power given to Peter. A reading from the book of the prophet Isaiah. Thus says the Lord to Shebna, master of the palace, I will thrust you from your office and pull you down from your station. On that day, I will summon my servant Eliakim, son of Hilkiah. I will clothe him with your robe and gird him with your sash, and give over to him your authority. He shall be a father to the inhabitants of Jerusalem and to the house of Judah. I will place the key of the house of David on Eliakim's shoulder. When he opens, no one shall shut. When he shuts, no one shall open. I will fix him like a peg in a sure spot, to be a place of honor for his family. The word of the Lord. Thanks be to God. Lord, your love is eternal. Do not forsake the work of your hands. Lord, your love is eternal. Do not forsake the work of your hands. I will give thanks to you, O Lord, with all my heart. For you have heard the words of my mouth. In the presence of the angels, I will sing your praise. I will worship you at your holy temple. Lord, your love is eternal. Do not forsake the work of your hands. I will give thanks to your name because of your kindness and your truth. When I called, you answered me. You build up strength within me. Lord, your love is eternal. Do not forsake the work of your hands. The Lord is exalted, yet the lowly he sees, and the proud he knows from afar. Your kindness, O Lord, endures forever. Forsake not the work of your hands. Lord, your love is eternal. Do not forsake the work of your hands. On the second reading, the salvation which the Father has accomplished through Jesus leads Paul to contemplation and praise, prayer and thanksgiving. A reading from the letter of St. Paul to the Romans. Oh, the depth of the riches and wisdom and knowledge of God! How inscrutable are his judgment, and how unsearchable his ways! For who has known the mind of the Lord, or who has been his counselor, or who has given the Lord anything that he may be repaid? For from him and through him and for him are all things. To him be glory forever. Amen. The word of the Lord. Thanks be to God. Please all stand.
The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus went into the region of Caesarea Philippi, and he asked his disciples, "Who do people say that the Son of Man is?" They replied, "Some say John the Baptist, others Elijah, still others Jeremiah or one of the prophets." He said to them, "But who do you say that I am?" Simon Peter said in reply, "You are the Christ, the Son of the living God." Jesus said to him in reply, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my heavenly Father. And so I say to you, you are Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of the netherworld shall not prevail against it. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven." Then he strictly ordered his disciples to tell no one that he was the Christ. Sisters and brothers, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Minsan nagpa-recitation si teacher sa kaniyang mga estudyante. Tinawag niya ang kanyang estudyanteng si Tonyo. "Tonyo!" Tanong ni teacher ay ganito. Halimbawa, meron kang 100 pesos, tapos hihingi ka sa tatay mo ng 300 pesos. Magot si Tonyo, "Ma'am, 100 pesos. Mali!" Mariing sagot ni teacher, "Ano ka ba naman, Tonyo? Hindi mo alam ang math mo." At sumagot si Tonyo, "Teacher naman, hindi niyo po alam ang ugali ng tatay ko." Narinig po natin sa ating binasang ebanghelyo ang pagpaparecitation ni Kristo sa kaniyang mga disipulo sa pamamagitan ng isang napakahalagang tanong, "Sino ako para sa inyo?" Mas mahalagang tanong ito kaysa sa naunang tanong na sino ako para sa mga tao, sapagkat sila na kanyang mga disipulo ang lagi niyang kasama. Sila ang mga nakasaksi in particular ng mga miracles, na mga himalang ginawa niya. Sila ang first hand na nakakita at nakaranas kung gaano siya makapangyarihan talaga. Buti na lamang at tama ang sagot na ibinigay ni Pedro sa kanya. "You are the Christ. Ikaw ang anak ng Diyos," sapagkat lahat naman ng ginawang milagro at himala ni Jesus would all pertain to that. He being the Son of God, He being God's. Kaya nga kung minsan nangingiti na lamang ako sa ibang mga kapatid nating hindi Katoliko na ang turing kay Kristo ay ordinaryong tao o kaya isang propeta o kahit anghel pa na mas mababa kaysa sa founder nila. Kaya hindi si Jesus kundi ang founder nila ang mas pinapanginoon, sinasamba at dinodiyos nila. Natatawa ko kung minsan, sabi ko nga kasi, sipin mo, higit pa ba talaga yung founder nila kay Kristo? Yung bang founder nila makakagawa kahit isang milagro na ginawa ni Kristo? Kaya ba nitong makapagpagaling ano man ang sakit ng tao? Kaya ba nitong lumakad sa ibabaw ng tubig? Kaya ba nitong magpakain ng libo-libo gamit ang konting tinapay at isda lang? Kaya ba nitong magpalayas ng demonyo? Kaya ba nitong bumuhay ng patay? Kaya ba nitong sa kanyang sariling kapangyarihan ay muling mabuhay? Of course, not to mention, yung libingan ng mga founder ng sektang yan na namatay na. O kung yung buhay pa, sigurado kung magkakaroon sila ng libingang may laman. May laman na bangkay, buto at abo ng founder nila. Ganon ang kaibahan ng libingan ni Kristo. Sapagkat ang libingan ni Kristo ay walang laman. Sapagkat siya ay muling nabuhay sa kanyang sariling kapangyarihan. Tapos sasabihin nila na mas dakila at mas sigit pa ang founder nila kaysa kay Kristo. Di ba? Ang gulo. Pero alam po ba ninyo na lilitaw na mas magulo pa tayo kaysa mga ito kung hindi natin susundin si Kristo. Kasi ang ibig sabihin na Diyos si Kristo, He is the Son of the living God. He is God.
Lahat ng sinabi niya ay totoo, and therefore, dapat sundin ng lahat ng tao, lalo pat yung naniniwala sa kanyang pagiging Diyos na totoo. Para saan pa tatawagin natin siyang Diyos kung hindi natin susundin ang kanyang mga aral at utos? Para lang nung minsan yung cook namin, by the way, nagpaalam naman ako sa kanya, sasabihin ko sa inyo, katuwaan lang naman, na-relate ko lang. Tanong niya sa akin, Father, anong gusto mo? Sinigang na baboy, sinigang na bangus? Sabi ko, ate, alam mo, mas gusto ko talaga ang fish. So, matik na yon. Basta, ang ulam, mamimili ka, baboy ba o fish, baka ba o fish, lagi akong fish. So, ang sagot ko, ate, sinigang na bangus. Yes, Father, sige. Sinigang na bangus. Bumaba ako ng lunch, excited ako sa sinigang na bangus. Ayun, ang kinain ko, sinigang na baboy. Di ba ang gulo? Tinanong pa ako. So parang magiging ganyan tayo bilang mga Kristiyano kung hindi natin susundin ang mga utos at aral ni Kristo. Magiging magulo rin tayo. Actually, mas pinapagulo pa nga natin sapagkat may mga sinusunod tayo na sa pakiwari natin ay utos at aral ni Kristo, pero hindi naman. Hindi naman niya sinabi, kundi tayo lang ang nag-imbento ng mga yan. Halimbawa, yung palasak nating expression na, follow your heart. Sundin mo ang sinasabi ng puso mo. O di ba? Narinig mo na yan, pinayo na yan sa iyo, naipayo mo na yan sa kaibigan mo, sundin mo ang puso mo. Natatandaan ko, yan ang payo dati ng mga sex bomb dancers. Dati sa Laban o Bawi, kung ano ang nasa puso mo, sundin mo. Kung ano ang nasa puso mo, sundin mo. Di ba? Yan ba ang sinabi ni Kristo? Follow your heart. May sinasabi bang ganyan sa Biblia? Wala. In fact, ang sasabihin sa Biblia, nakalimutan ko lang ang kapitulo at bersikulo, ang puso ng tao ay deceitful, mapanlinlang, mapanloko. So bakit sasabihin ni Kristo na sundin ang puso ng tao? Kaya nga karamihan sa mga sumali sa Laban o Bawi ay hindi naman nanalo. At kaya nga marami din sa inyo ang sinunod ang puso noon sa pagpili ng mapapangasawa o partner, ang nagsisisi na ngayon. So follow Jesus and not your heart. Meaning, kung ano yung pinakatotoo, pinakatama, pinakamabuti, at pinakadapat. In connection with this, ang sinasabi rin natin, express yourself, value yourself, magpakatotoo ka, di ba? May commercial pang ganyan. Magpakatotoo ka, do as you please, do whatever you want. Yun bang sinabi ni Kristo? Value yourself? Ang sinabi ni Kristo, deny yourself, and that entails sacrificing, setting aside what we want to give way to what God really wants for us. Pangatlo, palasak pa rin, believe in yourself. Believe in yourself? Sinabi ba ni Jesus yon? Hindi sinabi ni Jesus yon. Hindi sinasabi sa Bible yon. Ang sabi sa Bible, believe in Him. Believe in God. Yes, kailangan natin ng confidence. But how can we have true confidence in our life if we don't have God? We can only do much. O isipin po ninyo, nagkalat sa ating mga library, lalong-lalo na sa mga bookstores. Mas marami pa kaysa sa Bible, kaysa sa mga inspirational books. Yung mga self-help books, yung mga nagsasabing, believe in yourself, kaya mo yan, you have this power. O sa internet, nagkalat yung mga motivational quotes and talks. Majority of them will not speak about God at even a single time. Hindi babanggitin ng Diyos, puro sa sarili. Nagkalat ang mga yan. Pero bakit ang dami pa rin nalulungkot? Ang dami pa rin hindi nakukontento sa buhay? Ang dami pa rin nadidepress? Ang dami pa rin nagsusuicide? Because we can only do much.
Lahat naman ng sasabihin ng mga self-help books na yan, ng mga motivational quotes and books na yan, ng mga professional helps na yan, ay maging positibo ka sa pananaw mo sa buhay. Pero hanggang kailan? Hanggang saan magiging positibo ang ating pananaw sa buhay? Kung wala si Jesus sa ating buhay. Paano kung sabihin sa iyo ng doktor, 6 months to live ka na lang? O sige nga, paano mo harapin yon? Kung ang confidence mo ay sa sarili mo lang. Sabi ng Bible, anong magagawa ng tao para dugtungan ang kanyang buhay? Ang Diyos lamang ang makapagdudugtong ng iyong buhay. Meron akong kaibigan, di ba, napapakinggan nyo lagi, Kuya Alan, napaka-close sa akin. Kala ko mamamatay na. Talagang araw-gabi, nagtara sa Lord, please, sana gumaling. Kasi alam ko, cancer, malignant. Abay, all of a sudden, tumawag sa akin o nag-text sa akin yung mga kamag-anak, Father, akalain yung nagkamali pala, hindi pala cancer, puro nana lang pala. Ay, wala palang cancer. Hindi ko alam kung nagkamali talaga, pero I'm claiming it na himala yun. Himala ng Diyos yun sa pamamagitan ng Our Lady of La Salette. Believe in God more than yourself. Fourthly, nung ako'y mag-US, may mga nasulat sa graffiti, nakalagay, live your truth. Ano ibig sabihin ng live your truth? Ibig sabihin nun, you have your own truth, I have my truth, he has his own truth, she has her own truth. Lahat tayo may truths. Yun ba ang sabi ng Diyos? Hindi. Sabi ba ng Diyos, there are many truths? Hindi. Anong sabi niya? I am the truth. Hindi niya sinabing, I am a truth. Ang ibig kasing sabihin ng I am a truth, I am just one of the truths. Ang sabi niya, I am the truth. Ako lang ang katotohanan. So hindi ikaw, hindi ako, hindi siya, hindi ang kahit sino. Kahit buong mundo, hindi tayo ang magseset kung ano ang mabuti at totoo, kundi ang Diyos. Ang totoo is not subjective. It is objective. It comes from God, from the revelation of God through Jesus Christ. Kaya hindi po pwedeng okay lang para sa yung ginagawa mo kasi sa tingin mo totoo at mabuti. Kahit may nasasaktan ka ng mga tao. O tingnan nyo si Pura. Alam ninyo na sa sermon ko, ilang beses kong pinagtanggol. Ang sabi ko, sobra naman yung persona non grata. Huwag naman niyang ibigay against kay Pura yung persona non grata. Tigilan na yung persona. Nagbago na yung pananaw ko kasi nakita ko, kanina lang yung video niya, nagyayapang. Pinaninindigan talaga yung ginawa niya at naghahamon pa sa korte na raw magkita. Samantalang humihingi naman ng tulong, pangtustos sa paglaban niya. Alam mo yun, sabi ko, ito talaga si Pura, luka talaga. Ang totoo ay hindi nakadepende sa tao. Ang totoo ay nakadepende sa Diyos. Kaya ang totoo ay tanggapin mo kahit nasasaktan ka. Because truth will set you free. Because truth only comes from God. Ano pa yung panglima? Briefly na lang. Kaya tayo nagkakagulo. Ang sinasabi kasi natin, basta masaya ka. Yun ang importante. Yun ang mahalaga. Basta masaya ka. O diba? Yan ang lagi nating sinasabi. Kahit sa ating sarili, basta mahalaga, masaya. Kung ano yung para sa akin, I deserve this. Yun ba ang sinabi ng Diyos? Basta masaya ka kahit nakakaargabyado ka na. Basta masaya ka kahit nagiging makamundo ka na. Basta masaya ka kahit nakakasakit ka na. Basta masaya ka kahit nakakasala ka na. Hindi yun ang sinabi ng Panginoon na basta masaya ka. Ang alam ko, ang sabi ng Panginoon, kung ipaparaphrase mo yung kabaligtaran nun, anong mapapala ng tao, sabi ni Kristo? Makamtan man niya ang lahat ng sarap. Kayamanan, ano man ang ibigin mo sa mundong ito, kung ang kapalit naman ito ay ang kamatayan natin sa impyerno. Yun ang sabi ni Kristo. In fact, kabahan ka kapag wala ka ng masyadong problema, kapag wala ka ng masyadong iniintindi, kapag puro pasarap ka na lang sa buhay sapagkat hindi ganon ang buhay ng mga taong sumusunod sa Panginoon. Ang buhay ng mga taong sumusunod sa Panginoon ay mahirap. Hindi mawawala ang problema sapagkat ang sumusunod sa Panginoon ay mga taong nagmamahal. At pag nagmamahal ka, hindi ka mawawala ng problema. Kasi kahit wala kang sariling problema, yung problema ng taong pinagmamalasakitan mo at minamahal mo ay aakuin mong sariling problema mo. So wag nating paguluhin, hanaw. Sundin natin ang Panginoon natin.
according sa kung ano ang tawag natin sa Kanya. Ang tawag natin sa Kanya, Diyos, Panginoon. Ang ibig sabihin nun, tayo ang Kanyang alipin. And so, we should obey Him. Buti sana kung katulad ng sinasabi sa mabuting balita, siya ay si Juan Bautista lang. Tanggapin natin siya bilang isang propeta lang. Huwag nang bilang Diyos. Huwag na natin siyang sundin sa lahat ng oras. Buti sana kung siya ay si Elias lang o isa lang sa mga propeta. Igalang na lang natin. Huwag na lang nating totally sundin. But we claim that Jesus is God. And this demands utmost total obedience from us. Yun ang equivalent nun. Hindi po pwedeng walang ganon. Pag sinabi mong Diyos Jesus, susundin mo lahat. And I mean, lahat ng kaniyang mga utos. Kaya nga, hindi nakapagtataka na pagkatapos sabihin ni Pedro, ikaw ang anak ng Diyos. Ano sabi ni Jesus? Huwag niyo munang ipagsasabi sa iba. Bakit? Hindi ba tama si Pedro? Tama si Pedro. Pero hindi pa yon lubos na nauunawaan ni Pedro. Kumbaga nasabi lang niya. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, hindi ito galing sa iyo. Inspiration ito mula sa Diyos. Kasi hindi pa iyon naintindihan ni Pedro ng lubos. That is why, itatatwa pa nga niya si Kristo. Hindi lang makaisa, kundi makatatlo. That is why, iiwan pa nga siya ng kanyang mga disipulo. Itatatwa ba siya ni Pedro? Iiwan ba siya ng kanyang mga disipulo? Kung convinced talaga sila na Diyos nga si Kristo. And so how about us? Baka tayo ang isa sa sinasabihan ng Panginoon. You call me your Lord, you call me your God, pero hindi ka sumusunod. Ang gulo mo. Hindi ko maintindihan ang ginagawa mo. Hindi ko maramdaman na ako ay Diyos at Panginoon mo. Katulad nung, di ba, nag-viral sa Itbulaga yung may hinanaing na isang ina na wala na daw oras para sa kanya ang mga anak niya. Ano yung sabi nung nanay? Yun po yung palagay ko, ha? Pwedeng hindi po yun yung naiisip nila. Pwedeng hindi po yun yung palagay nila. Pero yun po yung nararamdaman ko eh. Di ba? Pwedeng sabihin kasi ng mga anak, Ma, love you, mahal ka namin, hindi ka namin nakakalimutan. Iba yung kanilang pinapakita, iba yung kanilang pinapatama. Hindi maramdaman ni nanay na siya pa rin ay kanilang ina na mahalaga sa kanila. Parang yung nag-confide sa akin minsan sa kumpisalan, Father, sinigawan ako ng anak ko, minura pa ako, kaya nga po ang sabi ko sa kanya, nanay pa ba ang turing mo sa akin? Ba't mo ako ginaganito? In the same way, na-feel pa ba ng asawa mo, na asawa mo siya? Kabahagi ng puso mo, karugtong ng buhay mo? Ramdam pa ba ng mga magulang mo na anak ka ng mga ito sapagkat meron kang respeto? Ramdam pa ba ng mga anak mo ang pagiging nanay, ang pagiging tatay mo, na nandyan ka para sa mga ito? Ramdam ba ng kapatid mo, ang pagiging kapatid mo, ang malasakit mo? Iparamdam natin kung sino talaga sila para sa atin. Tama po pwedeng mayroon silang mga kapintasan, sino ba naman ang wala? Pero tingnan po ninyo, ha? Kahit naman may palpak si Pedro Ano mga kapalpakan ni Pedro? Hindi lang niya tinatuwa si Kristo ng makatatlo. Nanghuli din siya ng isda, pero wala siyang nahuli. Sinabihan siya ni Kristo, huwag kang matutulog. Natulog. Sa isang linggo, sasabihan siya ni Kristo, ikaw, Satanas, hadlang ka sa aking landas. Ang daming palpak ni Pedro. Pero hindi nag-isip ang mga disipulo na paalisin na si Pedro. Ang tanging makapagpapaalis kay Pedro ay si Kristo. Sapagkat ang nagbigay sa kanya ng tungkulin ay si Kristo. At iginagalang yon ng mga disipulo. Unang namatay si Pedro kay Juan. Hindi sinabi ni Juan, total ako naman yung apostol na minamahal. Ako na lang yung zarak. Ako na lang ang mamumuno sa Hindi. Iginalang nila si Pedro dahil ang naglagay kay Pedro ay si Kristo. Ang naglagay sa buhay mo ng asawa mo, ang naglagay sa buhay mo ng magulang mo, ng anak mo, ng kapatid mo, ay si Kristo. Igalang mo kahit papaano. Hindi mo man mahalin dahil napakaraming binibigay na sakit ng ulo. Igalang mo pa rin, irespeto mo pa rin kahit papaano. Sa ganitong paraan, nananatiling buo ang simbahan na pangkalahatan at ang simbahan sa tahanan na tinatag ni Kristo. Hindi lamang, of course, sa kanyang kapangyarihan, kundi ganun din naman sa pakikipagtulungan ng mga miyembro ng mga tao.
Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa, makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos, hindi ako magdududa. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat alam niya ang pinagdaraanan. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo ko sa mga ibinigay mo sa aking misyon, lalong-lalo na para sa pamilya ko. Dahil may mga pagkakataon, ako'y nangungulo sa misyon, namumroblema, natatakot, nawawala ng pag-asa. Tulungan mo ko, Panginoon, hindi ako susuko. Minsan nanghihina, pero kakapit ako sa iyo. Mangyayari ang niloloob mo. Basta, Panginoon, tulungan mo lang ako na maging matyaga, maging mapagpatawad, maging mapagkumbaba, at umasa sa iyo at hindi sa kakayanan ko. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi Kanya iiwan, hindi Kanya pababayaan. Paniwalaan mo yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa Kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan. Basta mamuhay ka na mabuting tao para mas maramdaman mo ang pagmamahal, paggabay ng Diyos sa iyo. Upang mas masabi mo na ang Diyos ay nasa tabi mo at kakambi mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Sapagkat sa pamumuhay mo sa mabuti at sa tama, hindi ka nag-iisa. Ang Diyos ay iyong kasama kung lalapit kay Jesus. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, He rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there, He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. The Lord entrusted the keys of the kingdom to Peter. Let us pray to the Father that our faith in Christ will build up
the church in love, we pray. Remember your church, O Father. Remember your church, O Father. May Pope Francis, with all the bishops who have succeeded Peter and the apostles in the ministry of shepherding, lead us in sound doctrine and morality in these times of trouble and uncertainty. We pray. Remember your church, O Father. May the government and civil leaders neither abuse their power nor resort to violence, but rather see themselves as your stewards and instruments to do good and defend the rights of the poor and the weak. We pray. Remember your church, O Father. May all the teachers, catechists, students, and lay workers profess Christ as the only Messiah and proclaim His gospel through their prayer and work. We pray. Remember your church, O Father. May those who have grown weak in body and spirit through the years of pain have a heart that is strong with joy and trust in you, O God. We pray. Remember your church, O Father. May all our departed brothers and sisters be united with the risen Lord who conquered death and gained eternal life for us. We pray. Remember your church, O Father. Let us pray for the urgent concerns of our community and our personal intentions. We pray for those who are celebrating their birth anniversary today, including Rizal, Pia Isabel Benaventura, and Charity Ocampo. Let us pray to the Lord. Remember your church, O Father. Heavenly Father, Jesus Christ secures our faith through Peter and his successors. Give us the grace to keep and cherish our unity of faith in your church. We ask this through Christ our Lord. Amen. Offertory.
pray, brothers and sisters, that these our sacrifice may become acceptable to God, the loving Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. O Lord, who gained for yourself a people by adoption through the one sacrifice offered once for all, bestow graciously on us, we pray, the gifts of unity and peace in your church, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Let Lord. us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God. For when your children were scattered afar by sin, through the blood of your Son and the power of the Holy Spirit, you gathered them again to yourself, that a people formed as one by the unity of the Trinity, made the body of Christ and the temple of the Holy Spirit, might, to the praise of your manifold wisdom, be manifest as the church. And so, in company with the choirs of angels, we praise you, and with joy we proclaim, Holy, holy, holy Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Please kneel. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like a dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Let us proclaim the mystery of our faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Jesus, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, Dennis, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, especially those for whom we will now pray. Let us pray for our departed loved ones. Please include Joyce, Silito Percy, Nene, Miguel Arsenio Serio, Emer, Tionggaso Maria So, Elsie, Corio, Tafi, Jacinto, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Our Lady of La Salette, Mother of God, Saint Joseph, her most chaste spouse, with all the blessed apostles and saints, including Saint Monica, who have pleased you throughout the ages, we may merit to become co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him,
and with him, and in him. O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. Jesus taught us to call God our Father, and so we have the courage to say, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat. Deliver us, O Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of Jesus be with you always. And with your spirit. Let us offer one another the sign of God's peace. Peace be with us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. behold Jesus, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. The body and blood of Christ, bring us our loved ones to life everlasting. Amen. An act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen.
Manalangin tayo. Let us pray. Complete within us, O Lord, we pray, the healing work of your mercy, and graciously perfect and sustain us, so that in all things we may please you. Through Christ our Lord. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of mercy. We trust in you. Alalahanin, O mahal na Birhen ng Nazaret, ina ng pag-asa, ikaw nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahan loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag nawang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo ay makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad. Siya nawa. Mahal na Birhen ng Nazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan, ipanalangin mong walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa mga tulong na binibigay nyo, tulong na spiritual at tulong na pinansyal. Maraming salamat po. Patuloy po natin i-share ang ating mga videos sapagkat ito'y malaking tulong din po sa atin. Salamat po. The Lord be with you. And with your spirit. And may God bless you and our loved ones, our families, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Mass is ended. Go in the peace and love of our Lord Jesus Christ. Thanks be to God. Amen. Mary, Mother of the Lord, here is a prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at La Salette. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, here is the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at La Salette.